when Christ made this appearance as a humble teacher from Nazareth, most of the people were unwilling to accept him as the Messiah. Tama ba ito o mali? Yun ang tanong ko, moderator. Tama at mali, Mr. Moderator. Okay, tinatanggap ko yan. Bakit? Proceed. To death on the cross. Tama ba ito o mali? Tama at mali nga, Mr. Moderator. Mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito at dito tayo sa rebuttal. 10 minutes, Brother Jando. Your time start now, bro. Okay, thank you. So, kinukunta ko yung ano niya kasi sabi niya kasi walang mababasa daw sa Bible alabok ng lupa. Ayan no, ang dating Biblia at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At kung titingnan natin yan sa sa Hebrew talaga niya, nakalagay diyan apar. Ayo, apar. O ano yung apar? The dust. Di alabok nga. Hanapan ka pa ng scientific ng ebidensya. Nasa harapan mo na nga nangyayari na eh. O, pangalawa. Ito ngayon si Marmaduke Pickthall na ginamit kong salin. Sino ba si Muhammad Marmaduke Pickthall? Muhammad Marmaduke Pickthall, born Marmaduke William Pickthall, was an English Islamic scholar, noted for his 1930 English translation of the Quran, called The Meaning of the Glorious Quran. Oh. Wait lang. Sino to? Oy, wait lang muna. Sino yan nagsasalit? Ano dyan? Ricardo, ano yung microphone? Wait lang. Time pause muna, bro. Kami na. Time pause muna. Ano ba naman to, Ricardo Lodivice? Okay, tingnan ako ha. Ito ngayon, si Muhammad Marmaduke Pickthall, ito ay Islamic scholar. Yung salin niya, ang binabasa ko, scholar to ng Islam. Kung mali itong scholar ninyo, hindi ko na problema yun. Pero at least, inamin niya na mali talaga ang sinabi ni Pickthall. At yung salin ni Pickthall, yun ay salin niya doon galing sa Quran na Arabic. Islamic scholar to, nakakaunawa ng Arabic to eh. Ayun ang salin niya. So, hindi ko problema yun. Pangalawa, ngayon, dito na ako niya aanuin sa Arabic ngayon. Sa Arabic na tayo kasi alam niya kasi na tayo mga Katoliko dito nag-aaral ng Arabic. Sabi ko sa kanya, dapat niyang hamunto si Christian Prince para sa lahat talaga yung mga argumento niya. Pangalawa, ano pa, wala siyang hindi niya, kontra siya ng kontra. Pagpapabasa ko sa kanya, hindi naman niya mababasa. Ito na ngayon, Quran 4:157 naman tayo. Okay. Sabi dito sa Quran, sinabi ng mga Hudyo na napatay daw nila ang Mesiyas. No? Dito sa talatang ito ng Quran, ay sinasabi ng mga Hudyo na si Jesus daw ay Mesiyas para sa kanila. Mali yun. Bakit? Hindi kailanman kinikilala ng mga Hudyo na kalaban ni Jesus na siya ay Mesiyas. Na katunayan, sinasalungat nila si Jesus dyan. Kung meron kayong kakilalang membro ng Judaism, ipagtanong ninyo, talagang tutol na tutol sila na si Jesus ay Messiah. Tutol sila doon. Kaya sinasabi sa Quran nila, na tinatawag nila si Jesus na Messiah, mali yun. Bakit? Ayon sa Insights from God's Word by Emmanuel Maloneda, sa page 72, ang sabi niya rito, the Jewish people were looking for a mighty king to come as the Messiah, to deliver them from Roman bondage. They were more concerned with their political condition than they were with spiritual deliverance from their sins. Consequently, when Christ made his appearance as a humble teacher from Nazareth, most of the people were unwilling to accept him as the Messiah. So, hindi nila matanggap si Jesus na Messiah. Tapos sasabihin ng kanilang Quran na tinatawag nila si Jesus na Messiah, mali yun. Mali yun. Bakit? Hindi kailanman tatawaging Messiah ng mga kalaban ni Jesus, si Jesus. Patunayan, para sa kanila, blasphemer yun. Time tsaka na.
Lalamunan ko. Ngayon, kung ating titingnan ito sa isang aklat, Love One Another ni Love One Another ni Rabbi Israel Zole. Ito ay isang Judaism. Sabi niya dito, ayan, ito sabi niya, in his religion class, in the Jewish community, he was told Jesus was a blasphemer. Since being a man, he considered himself God. That is why he had been condemned to death on the cross. So, dito, hindi nila matanggap na si Jesus ang Misaya. Tapos sasabihin nila na Misaya si Jesus. Mali yun. Mali yun na sinasabi ng Quran. Okay. Ngayon, dito naman tayo ngayon sa meron kasi ako na Muslim nung nag-live ako, to the point. Nagtanong siya patungkol sa Marcos 15:32. Nagtanong siya doon. Sabi niya, yung tinawag daw na Misaya o Kristo si Jesus, yun daw ay isang pangungutya. Nangungutya. Tama naman na yung sa pangungutya. Pero yung sinasabi sa kanilang Quran, hindi pangungutya yun. Tinanong ko sa ChatGPT kung isa bang pangungutya ang pagtawag kay Jesus na Kristo sa Quran 4:157. Ang sagot ng ChatGPT ay ganito. Sa Quran 4, verse 157, binabanggit ang tungkol sa krusifikasyon ni Jesus. Kilala bilang isa sa Islam. Ngunit ang paggamit ng titulong Kristo o Almasi sa Arabic ay hindi panunuya, kundi isang pagkilala sa kanya bilang isang mahalagang propeta at hinirang ng Diyos. Yun. Tinawag siyang Almasi, hindi yun panunuya sa Quran. Kaya yung sinasabi ng kanilang Quran na tinatawag nila si Jesus na Misaya, mali yun. Katunayan, meron pa silang binanggit doon na hindi napatay si Jesus. Mali din yun. Bakit? Naalala ko dati yung yung talakayan ni Muhammad Rodriguez sa sino yung isang viewers natin. Yung kanyang apelyido Bayot, tinanong siya, Rico, ni Brother Rico, tinanong siya patungkol doon sa meron ka bang mababasa sa history na si Jesus ay hindi napatay? Kasi yung pinababatayan nyo, Quran lang. How about sa history? Meron ba sa history, mababasa ba ninyo na ang Jesus ay hindi napatay? Wala rin siyang prueba. Katunayan, kung babasahin natin yung mga komentary sa wait lang. Madalas na time pause muna. Malikot yung chikiting ko rito eh. Okay. Okay, ngayon. Oo. Ala, wait lang. Wait lang muna bro. Labas ko muna to kasi lalambing na to. Ibig sabihin naantok na to. Okay, ganyan. Wait lang ha. Wait lang muna. Okay. Ngayon kinuha ko yung yung sinasabi doon sa Isaiah 53:3 hanggang 8, may papatayin doon. Papatayin. Siyempre, si Propeta Isaiah yung humula noon. Pag hindi mangyayari yun, hindi matutupad na siya ay propeta. Siya lilitaw na isang bulaang propeta. Kaya nga doon sa Gawa 8:31 hanggang 35, pinaliwanag ni Felipe doon sa nakasakay sa karwahe na yun ay patungkol kay Jesus. No? Kaya, ngayon, sabi niya dito, kung titingnan naman natin sa Annals 1544 ni Cornelius Tacitus, sabi, consequently, to get rid of the report, Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations called Christians by the populace. Christus, Just 1 minute. from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus.
isang Roman historian, una, tandaan nyo ha, isang Jewish rabbi ang nagpapatunay that is why he had been condemned to death on the cross. Tapos, ito naman si Tacitus naman, sabi naman si Tacitus, merong Kristos nag-suffer ng extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. Na-crucify talaga ang si Jesus, si Kristos, yung leader ng tinatawag na Christians by the populace. No? Ngayon, isa pang Time. yan. Okay. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative Brother Jando ng Roman Catholic Church. At dito tayo sa second cross ng ating negative. Brother Ahmad ng Islam, 7 minutes bro, second cross. Your time start now. Okay. Ito, next question ko. Siguro naman ay hindi na siya makakapag-objection. Ito. Unang tanong, Mr. Moderator. Saan mababasa, okay, mula sa mga scholar na yung pinagbabanggit niyang mga talata ay mali at kontrahan? Sagot? Okay. Wala akong binanggit na scholar sa pahayag ko. Ang ginamit ko sa pahayag ko ay yung aklat na Objection. Time stop. Objection. Anong objection ng negative? Mr. Moderator, nasa pangalawang cross-examine na kami. Binanggit niya man o hindi niya binanggit, I think ay kailangan niyang sagutin as long as na ito'y nasa topic. Ang tanong ko, sinong scholar ang nagsasabi na yung mga pinagbabanggit niyang talata ay mali at kontrahan? Okay. Okay. Meron bang counter objection? Already lang sa Okay. Ang scholar na ginamit ko kanina ay si Emmanuel Proceed. Maluneda. Okay ha? Ang scholar na ginamit ko kanina ay si Emmanuel Maluneda sa kanyang aklat Insights from God's Word. Page 72, sabi niya, when Christ made his appearance as a humble teacher from Nazareth, most of the people were unwilling to accept him as the Messiah. So mali ang sinasabi sa Quran na kinilala siyang Messiah sa Next question. 4:157. Next question. Okay, next question. Yun bang tinutukoy niya doon ay binanggit niya doon na yung kanyang sulat ay para sa Quran? Yes or no? No, wala siyang binanggit. Ang sabi lang niya ng Bible scholar na si Emmanuel Maluneda, nang si Kristo ay nagpakilala as a humble teacher, never siyang inaccept na Messiah. Katunayan, ang mga Hudyo sa Israel, hindi talaga siya matanggap na siya ay Messiah. Next question. Okay, next question. Pinatutunayan mo ba na mali ang Quran? Batay sa iyong sariling pagkaunawa o batay sa sinabi ng mga scholar? Okay. Batay sa sinasabi ng scholar na mali talaga ang Quran dahil never talaga tinatanggap ng mga Judaism, ng mga Israelitang kalaban ni Jesus na siya ay Messiah. Katunayan, last week may nakadebate kaming House of Israel, tutol siya na Messiah si Jesus. Next question. Next question. Okay. Sabi niya, ginagamit niyang mga scholar para patunayan na ang Quran ay mali. Ngayon, ang tanong ko, punta tayo dito sa chapter 37 verse 11. Sinong scholar ang nagsabi na ito ay mali? Moderator. Time stop. Nasagot Ano ko na objection yan. natin? Yung tanong niya yung ngayon, nasagot ko na yan kanina. Sabi ko kanina, wala akong ginagamit na scholar. Sinagot ko na yan kanina. Wala akong ginagamit na scholar. Fallacy of false dilemma yung ginagawa nito eh. Counter objection. Okay. So, nag-object ka bro dahil doon sa sinagot mo daw kanina. Bro, counter objection muna tayo. Brother Ahmad. Hindi siguro naiintindihan ni Jando na nasa second cross-examine na siya. Binanggit mo man ang scholar o hindi, as long as na nasa paksa, dapat mong sagutin. Okay. So, ganito, Jando. magde-decide mo na ako mga bro. Naintindihan ko na yung inyong mga sa objection at Okay. counter. Dito bro, Jando, ang hinahanap lang naman ni Brother Ahmad yung sino o yung pangalan. However, ito naman yung magsasagot dito.
Kung sasagot ka ng 20 seconds, bro, pwede kang 20 seconds ang sagutin ko, bro. 20 oo. seconds. So ganito, maghintay ka lang, Brother Ahmad, ha, kung meron ba siyang babanggit. Proceed ka, bro, Jando, 20 seconds, bro. Sino daw, bro? Gagamitin ko ang 20 seconds bilang ulit sa sagot ko kanina na wala akong ginamit na scholar. Ang patunay ko lang na kapag ang tao na-cremate, hindi nagiging clay. Nagiging alabok ng lupa. Wala akong nakitang na-cremate. Pagkatapos ng cremation, naging clay siya. Wala. Next question. Okay. Next question ko. Okay. Doon sa chapter 37, verse 11, at saka doon sa chapter 15, verse 26, na sinasabi mo na magkakontrahan, okay, na pag-aralan mo ba talaga yan? Yan Yes. ang tanong ko, Mr. Yes, na pag-aralan ko dahil pag i-cremate ang tao, Okay. hindi talaga nagiging clay, kundi nagiging alabok ng lupa. Next question. Next question. Okay. Next question ko, Mr. Moderator. Uulitin ko. Yung chapter 37, verse 11, pinag-aralan mo ba ng mabuti at masinsinan? Yes or no? So, no. Yes, pinag-aralan ko nga. Katunayan, pag na-cremate yung tao, hindi nga nagiging clay pagkatapos, kundi naging alabok ng lupa. Yung sinasabi sa Quran niyo, mali yan. Next question. Next question. Okay. Dahil sa pinag-aralan niya raw ito ng mabuti at masinsinan, okay, ang tanong ko, Mr. Moderator, ito ha, pinag-aralan niya raw ng mabuti, uulitin ko, pinag-aralan niya ng mabuti at masinsinan. Ibig sabihin, sa bawat aspeto neto, saan man nating anggulo tignan, ay talagang pinag-aralan niya at alam niya. Okay. Next, ang tanong ko, ang ginamit dito ay salitang tin sa Arabic. Ang tanong ko, ano ang salin o ano ang kahulugan ng tin? Kasi pinag-aralan niya raw ito ng mabuti, Mr. Moderator. Okay. Proceed. Sinagot, sinagot mo na yan kanina, clay. At yan ay mali. Kasi pag na-cremate yung tao, hindi nagiging clay. Nagiging alabok ng lupa. Next question. Next question. Okay. Sabi niya raw, hindi daw clay. Ang binanggit dito sa kanilang Biblia, sa CCB, kasi ang batayan niya, kapag sinunog daw, hindi nagiging clay. Ang problema, dito, Mr. Moderator, dito ko kukunin yung tanong ko ha. Ang sabi dito, sa Genesis chapter 2, verse 7, ang tao daw ay ginawa sa clay. Sa pamamagitan ng clay. Ito Then Yahweh, God formed man, thus drawn from the clay, and breathed. Ang tanong ko, yung clay na binabanggit dito, mali din ba dahil kapag sinusunog ang tao, hindi nagiging clay at ang binabanggit sa Biblia ay clay? Mali din ba? Okay. Mali ang pagkakasalin. Bakit? Sa original niyan, ang nakalagay dyan, apar, means dust. Dust originally. Diba? O, dust. Kaya ang tao pag, from dust to dust, no? Ang dust, pag binasa mo, doon naman nagiging putik. Doon naman nagiging putik, ano? Ang putik naman, Next question. mud. Oh. Next question. Sabi niya maling salin daw. So maling salin itong Objection, CCB. moderator. Time stop na. Objection, moderator. Anong objection? Wala akong sinabi na maling salin ang CCB. Ang pagkakasabi lang na clay, yun ay mali. Kasi sa original, Okay. it's dust. Okay, Dust okay. ang sa original. Wala akong sinabi na ang buong CCB maling salin. Wala akong sinabing gano'n. Okay na. So ganito, nag-object ka, bro, dahil doon sa premise, no? Brother Ahmad, meron ka bang counter-objection doon or magre-rephrase ka ng tanong? Mag-ano na lang ako. Next question ako, Mr. Okay. Moderator. Proceed, bro. 37 Okay. seconds lang to, bro. Okay, wait lang ha. Time resume. Ilang ano na lang, ilang minuto na 37 lang. seconds. 37 seconds. Hindi na rin siguro aabot ano ko na, Mr. Moderator.
Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative at dako tayo sa rebuttal din ng ating negative mga kapatid at bibigyan ko siya ng 10 minutes. Proceed ka bro. Wait lang ah. Sige lang, magsa-start yung time mo. Okay, at punta tayo sa presentation natin. Again, tinatanong natin siya. Wala siyang patunay na ang Quran ay mali mula sa mga outside source. Ha? Wala siyang maipakita na nagsasabing ang Quran ay mali. Lahat ng binabanggit niya ay pag-aakala niya lamang na mali. Ha? Pag-aakala niya lang na mali. Bibigyan ko kayo ng mga kamalian. Ha? Ganito ang tunay na kamalian. Papakita ko sa inyo. Ha? Mula sa CCB, sabi niya hindi naman daw tumaling CCB. Ganito yung mali. Papakita ko sa inyo. Okay. Sa Luke chapter 22, yung verse daw dito, some of the ancient manuscript of the gospel do not have verse 34 and 44. Objection, moderator. Okay. Objection, Time stop moderator. muna. So Time stop. ngayon, Wait lang, time stop Objection. muna. Objection natin. Ano yan bro? Ang ginagawa ng aking katunggali ay strawman fallacy. Hindi namin topic ang Counter Biblia objection. ngayon. Hindi namin topic ang Biblia ngayon. Ang topic namin yung Quran nila. Dapat Counter objection. Wait lang Ahmad. Okay. yung pagbabanggit niya sa Biblia na kulang ng verse 34, that's out of topic, moderator. Strawman fallacy, hindi ko hahabulin yan. Ang aming topic ngayon, patutunayan na mali ang Quran. Okay. Naintindihan ko. So, Counter objection. ang objection dito yung sa out of topic yung presentation. Brother Ahmad, ano yung counter objection mo doon? Alam niya palang out of topic kapag gumamit ka ng Biblia, bakit siya gumamit kanina ng Biblia? 'Di ba? Ang topic namin Quran. Ginamit niya kanina ang Biblia para patunayang mali ang Quran. Ngayon gagamit naman ako ng Biblia para ipakita kung ano ang pagkakaiba ng tunay na kamalian sa kamalian na gawa-gawa ni Jando. Okay. So ganito, magde-decide muna ako dito, Brother Ahmad. Usually kasi sa mga debates bro, nagbibigay ako ng at least 2 minutes na out of topic talaga. For example, talagang labas dito. At sa akin talaga medyo kumbaga yung pag-uusap is about Quran tapos mapunta siya sa parang sa mali ang Bible is hindi talaga aakma doon sa topic ba. However, mga kapatid, binibigyan ko lagi yan ng 2 minutes na palugit at pwedeng mag-object yung ating kapatid kung hindi siya babalik doon sa kanyang pinaka-main na topics na ang Quran ay yung topic natin ba na mali ang Quran bilang negatibo si Brother Ahmad. So bibigyan kita ng palugit dito Brother Ahmad at Brother Jando. You can object Brother Jando within 2 minutes kung babalik pa or hindi. Tapos magde-decide ako ulit. Brother Ahmad, proceed ka muna bro. Time resume. Ngayon, gagamitin natin itong Biblia para ipakita kung ano ba talaga ang tamang mali. Kasi sa Quran, hindi niya nahanapan ng ganito eh. Pinapatunayan niyang ang Quran ay mali, hindi batay sa mga ganitong pamamaraan. Hindi batay sa scholar, hindi batay sa standard reference. Pinamamalian niya ang Quran batay sa kanyang sariling sa pantaha. Ngayon, ipapakita ko sa inyo papaano ba gumamit ng pagpapakita ng talagang kamalian. Bibigyan ko kayo ng example dito sa Luke chapter 22, ang sabi dito, some of the ancient manuscript of the gospel do not have verse 43 and 44. Probably they were taken out because many people were scandalized by this weakness of Christ. Objection, moderator. So, napakalinaw, Time stop na. Mr. Moderator. Time stop na, time stop objection. na. Objection tayo, Brother Jando, ano yan? Pinakinggan ko yung mga binabasa niya, walang kinalaman yun sa mali ang Quran.
Gumamit ako ng Biblia kanina para ipakita na mali ang Quran, may kinalaman sa mali ang Quran yung paggamit kanina. Halimbawa, sinasabi sa kanyang halimbawa lang to ha, sinasabi sa Okay. kanila na hindi na patay. Yung tinatawag daw na hindi na patay. Pero yung binabasa ko naman napatay. So may ano siya. Kinapatutunayan ko mali ang Quran sa umitan ng Biblia. Samantalang binabasa niya ngayon, walang kinalaman sa topic, moderator. Okay. Counter objection. Counter Mr. objection, Moderator. Brother Negative. Ah. Out of topic Hindi ka niya daw, bro. Yun pwedeng yung objection. hindi niya pwedeng gamitin na panukat ang Biblia para sabihing mali ang Quran. Kasi sabi niya kanina, ginamit niya ang Biblia para patunayang mali ang Quran. Ngayon, ginagamit ko naman ang Biblia para ipakita na hindi mo pwedeng gamitin ang Biblia para gawing mali ang Quran dahil ang Biblia mismo mali. Okay. Naintindihan ko na. So ganito mga kapatid, magde-decide ako mga kapatid. Iba yung decision ko dito kasi nakikita ko yung argument ng ating Negative. Sinasabi niya na gumamit yung kabila kanina ng Bible. So therefore mali ang Quran. Tapos ngayon ginagamit ni Brother Ahmad na ang Bible as sabi nga niya ay mali daw. Therefore tutuloy yun sa pagiging negative niya ba. So yan yung reason din. Tsaka nadinig ko din kanina, sabi niya na ganito yung dapat na pagmamali. So ito mga kapatid, ipapa-retain ko itong ganitong presentation. Proceed ka lang, Brother Ahmad. Ayun, salamat Mr. Moderator sa iyong pagiging tapat na pagiging moderator. Kasi kanina ginamit niya ang Biblia para sabihing mali ang Quran. Ngayon, ipapakita ko sa inyo mga taong bayan na hindi niya pwedeng gamitin ang Biblia kasi ang tanging naging batayan niya, tinanong ko siya, meron ka bang may papakitang scholar? Wala. Sabi niya nga, hindi naman ako gumagamit ng mga scholar. Ang ginamit niya lang para patunayan na mali ang Quran ay ang Biblia. Ngayon, pakikitaan ko kayo kung bakit hindi natin pwedeng gamiting batayan ang Biblia para sabihing mali ang Quran. Bakit? Kasi ang Biblia mismo mali. Ha? Mali mismo yung Biblia. Ito napakalinaw. Ito sa chapter 8, ipapakita ko sa inyo. Sa chapter 8, verse 1, okay, hanggang 11, sabi dito, is not found in most ancient manuscript of John's Gospel. Mali! Papaano mong gagamiting panukat yung mali para sabihin mong mali ang isang tama? Ha? Ang Quran ay walang kamalian. Napakalinaw ng sinabi ni Allah. John 2, sabi ng Allah, afala yatadabbaruna al-Quran. Hindi mo ba isinasaalang-alang ang Quran? Walau kana min indi ghairillah. Kung hindi ito nanggaling kay Allah, wala jadu fiha ikhtilafan katira. Makakatagpo kayo ng napakaraming kamalian. Hindi po nahanapan ni Jando ng kamalian ang Quran. Bagkus ang ginawa ni Jando para sabihin niyang mali ang Quran ay ang sarili niyang obserbasyon. Tinanong natin siya, may scholar ka? Wala. Napatunayan niya raw kasi pag nakikita niya raw ganito. So, nakabatay siya sa kung ano ang nakikita niya at hindi batay sa standard reference. Wala siyang scholar na naipakita. Ano pa? Ginamit niya ang Biblia para patunayang mali ang Quran. Bakit ka gagamit ng mali para patunayan na mali ang isang bagay? Jando, sa'yo lang ako nakakita ng ruler na sira at gagamitin mong panukat. Sa'yo lang ako nakakita na yung metro na sira, gagamitin mo para sukatin yung haba ng isang bagay. Bakit mo gagamitin ang Biblia? Bakit mo gagamitin ang Biblia para sabihin mali ang Quran? Mismong Biblia nyo, mismong scholar nyo dyan doon, nagsasabing ang Biblia ay napakaraming kamalian. Ngayon, bigo po ang ating kapatid Bigo siya, napamalian ang Quran. Ulitin ko tinanong natin siya kanina, Jando, may maipapakita ka bang scholar? Meaning to say, standard reference, mga kapatid.
na nagsasabing mali yung mga talatang pinagbabasa mo? Wala. Ipinaliwanag na natin. Yung sa chapter 37 verse 11 at saka yung chapter 15 verse 26, parehas po ang ginamit doon. Parehas po yun, hindi po yung kontrahan. Kaya nga hinahanapan natin siya ng standard reference na nagsasabing ito ay kontrahan. Wala. Tayo, ang dami nating nabasa Ha? Gibain mo to. Huwag mo itong gagamitin ng Biblia para sabihing mali ang Quran. Or else, kailangan mo munang patunayan na tama ang Biblia at pag napatunayan mong tama ang Biblia, saka mo siya gamiting panukat para sabihing mali ang Quran. Ha? Kasi ako kaya kong gamitin ang Quran para patunayang mali ang Biblia. Bakit? Kasi ang Quran walang kamalian Bigo ka nga ngayong gabi Ha? Bigo ka ngayong gabi na patunayan na ang Quran ay may kamalian. Oh. Ilang minuto na lang, Mr. Moderator? 3 minutes, 30 seconds. Ilan? 3 minutes and 30 seconds. Okay. Ngayon, ano pa ba? Wala naman kasi akong hahabulin sa kanyang latag Wala akong nakikitang kamalian doon. Wala akong nakikitang dapat habulin doon kasi hindi siya gumamit ng standard reference Hindi natin pwedeng gawing batayan si Jando. Jando, sino ka ba? Para sabihing mali ang Quran, sino ka? Scholar ka ba? Hindi. Hindi mo nga naiintindihan ng Arabic Tatakbo siya sa objection, Mr. Moderator, napag-usapan namin. Ang napag-usapan natin para alam ng taong bayan, ang napag-usapan natin, hindi kita pababasahin ng Arabic. Yan ang napagkasunduan natin sa debate. Sabi niya kanina, pinag-aralan kong mabuti yan. Pinag-aralan ko yan ng masinsinan. Kung pinag-aralan mo to ng masinsinan, alam mo ba kung anong mga kataga ng Arabic ang ginamit dito? Hindi. Hindi mo to pinag-aralan ng masinsinan, kaya nasabi mong kontradiksyon. Kasi kung pinag-aralan mo ito ng masinsinan, Jando, kung talagang sinaliksik mo ito ng masinsinan, inalam mo ng mas malalim, hindi ka magkukonclude na ito'y mali at ang conclusion mo ay batay lamang sa sarili mong sapantaha. Batay lamang sa sarili mong sapantaha. According sa Time Magazine, yung Biblia, for example, yung King James Version, baka itatanggi ito ni Jando, naglalaman ang New Testament ng 50,000 error. Kita nyo? Yun ang mali. Bakit? Meron akong batayan. Kaya nga, sa susunod, Jando, huwag mong gagamitin itong mali para sukatin ng isang bagay. Mali nga For example, bumili ka ng 1 kilong manok doon sa palengke. Tapos, titignan mo kung tama ba sa kilo yung binili mo. Pero ang gamit mong timbangan, sira. Sa tingin mo, makikita mo kung tama yung timbang ng binili mong manok. Samantalang ang ginamit mong timbangan, mali, sira. Hindi ganon. Hindi ganon, Jando. O ngayon, bigong-bigo si Jando ngayon. Last 1 minute. Akala ko pa naman napakagaling. Akala ko pa naman talagang Objection, Moderator. pagpapawisan ako. Akala ko ba naman talagang Objection, Moderator. Time stop. Objection, Ayan. affirmative, ano yan? Hindi nakapagpigil aking kalaban, nag-ad hominem na kaagad. Hindi ako Okay. nag-ad home sa iyo, bro. Huwag ka mag-ad home sa akin. Okay, gusto ko lang counter i-confirm. objection, Mr. Moderator. Wait lang, Ahmad. Gusto ko lang i-confirm yung word na ad hom. Anong sinabi, Brother Janto? Kung i-reply natin, Moderator, magkakasabi niya ngayon na hindi daw siya pinagpawisan, sayang daw yung yung mga attack yun sa akin, Moderator, at I considered it as ad hominem. Okay, naintindihan ko. Direct sa akin yun, hindi sa topic yun, sa akin, direct sa akin yun. Yes, naintindihan ko. Counter Brother objection. Ahmad, meron ka bang counter objection? Ad hominem. Mr. Moderator. Nakikita niya, binabantayan niya kung ano yung ginagawa ko. Siya kanina, Mr. Moderator, habang nagpipresent ako, habang sumasagot ako, pinagtatawanan niya yung sagot ko. Jando, wag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo. Okay. Dito ka sa moderator, bro, ha? Yan, huwag kayong mag-usap. So, ganito, mga kapatid, ha? Doon sa mga salita, actually, nakikinig din ako.
Usually talaga napaka-free ko pa sa mga words mga kapatid. However, kino-consider ko lagi, syempre yung mga ka-debate mga kapatid, na kung nakaka-offend yung sa kabilang panig, I suggest na wag banggitin to be more kumbaga peaceful yung debate natin ba, Brother Ahmad. And I hope you consider this, bro. Pero tuloy-tuloy ka pa din, Brother Ahmad. Okay. Paki-ano na lang, bro, minimize yung mga ganun. Okay, sige. 49 minutes na to, Brother Ahmad. Proceed ka lang, bro. Okay. So inaasahan natin na talagang pinag-aralan ni Brother Jando yung kanyang ipipresent. Kaya lang, ang nangyari, hindi niya naman pinatunayan na mali ang Quran. Kung pinatunayan niya man, sabi ng Biblia. O ngayon, tingnan nyo Sa Genesis, sinabi niya kayo na alabok ng lupa. Tingnan nyo ipapakita ko sa inyo. Sa Genesis chapter 2 verse 7, wala pong binanggit diyan na alabok ng lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok. May lupa ba? Wala. O ngayon, alin ang totoo? Yung Bibliang gamit mo, Jando? O itong Bibliang hawak ko? O yan ang kontrahan. Yan ang malinaw na kontrahan, Jando. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. At syempre, tako tayo sa 7 minutes na second cross ng ating affirmative. Brother Jando ng Roman Catholic Church, your time start now. Saan natatagpuan ang alabok, bro? Sa lupa o sa tubig? Sa lupa, Sagot. Mr. Moderator. Proceed. Okay, dahil sangayon ka ng alabok ay sa lupa, sangayon ka ng alabok galing sa lupa, yes or no? Ay, sangayon ako, Mr. Moderator. Pero ang tinututulan natin, yung salitang alabok ng lupa. Dahil dito sa Bibliyang binasa ko, walang nakalagay na alabok ng lupa. Ang nakalagay dito, clay. Sa English, ito, sa CCB. Clay. Ngayon, kung gagamitin natin itong CCB, na ang binanggit dito, clay, mali ito. Next Bakit? question. Yung nakikita Meron ka bang question na. meron ka bang maipakita sa akin, bro, na Jewish history na tinatanggap ng mga Jewish na kalaban ni Jesus na siya ay Messiah? Meron ka bang maipakita o wala? Wala, Mr. Moderator. Oo. Bakit? Kasi yung history, Mr. Moderator, yung history po, lalong-lalo na sa kasaysayan ng mga Romano, kapag sila ang nagwawagi o nasasakop nila ang isang bansa, binubura nila ang history. Binubura nila yung kasaysayan at nagsisimula sa kasaysayan kung kailan nila ito nasakop. Next question. Next question. Ginamit ko yung insights from God's Word by Emmanuel Maloneda sa page 72. When Christ made his appearance as a humble teacher from Nazareth, most of the people were unwilling to accept him as the Messiah. Tama ito o mali? Kung nabasa mo, pero yan ay subjective lang sa'yo. Objection, moderator. Time stop. Objection mo na. Anong objection ng ating affirmative? Categorical ang aking tanong sa kanya. Itong binasa ko dito, when Christ made his appearance as a humble teacher from Nazareth, most of the people were unwilling to accept him as the Messiah. Tama ba ito o mali? Yun ang tanong ko, moderator. Okay, Pakisabot so mo na. ang objection dito, mamimili na tama ba yun or mali. Brother Ahmad, meron ka bang counter objection or mamimili ka na, bro? Tama at mali, Mr. Moderator. Okay, tinatanggap ko yan. Bakit? Proceed. Tama at mali. Bakit? Kasi nakadepende sa nakikinig at sa kanyang nakalap na impormasyon. Dahil hindi naman lahat ng Hudyo naniniwala na si Jesus ay hindi Messiah. John Ray, meron pong tinatawag na Messianic Hudyo, Messianic Jew, na naniniwala si Kristo. Next question. Ito naman. Question. Next question. Ito naman. Dito ay galing sa isang rabbi sa Israel. Sabi niya, in his religion class, in the Jewish community, he was told Jesus was a blasphemer. Since being a man, he considered himself as God. That is why we had been condemned to death. We condemned him to death on the cross. Tama ba ito o mali? Tama at mali nga, Mr. Moderator. Yung history, Mr. Moderator, tama at mali. Bakit? Kasi nga, nakadepende yan sa kung saan at kung sino yung nagsulat at kung saan niya kinuha yung kanyang reference. For example, dito sa Pilipinas, ang sabi na yung Pilipinas daw na-discover ni Magellan. Totoo bang na-discover niya? Hindi. Okay. Bakit? Kasi meron ng... Next question. Sabi dito,
pinapatay ng mga Hudyo si Jesus dahil siya ay nagpapaka-Diyos. Tama to o mali? Tama, Mr. Moderator, na talagang kahit hindi natin yang gamitin, okay, kahit hindi natin gamitin yung reference niya, gamitin natin ang Quran, okay, pinatay talaga si Propeta Jesus dahil sa kanilang, sa kanilang pagbibintang. Kahit hindi natin yang gamitin hindi naman natin kailangan yan para patunayan kung bakit siya pinatay. Next question. Next So question. tinatanggap mo na si Jesus talaga ay pinatay? Yes or no? Batay yan sa inyong kasulatan at batay Objection, sa amin, Moderator. Time pinagkakapan stop. siyang Objection. patayin. Objection. Time stop na. Kakasagot lang niya ngayon sa Quran. Tinanong ko siya sa Quran eh. Sa Quran tinatanong, sabi niya kasi talaga pinapatay. So tanong ko sa, tinaamin ba niya talaga pinapatay si Jesus? Yes or no? Okay, yun sa yes, Yes, or no Mr. ito. Moderator, Proceed. magkaiba Yes. yung salitang pinapatay at napatay. Diyan do, basic Tagalog. Magkaiba yung salitang pinapatay at pinatay. Napatay, ha? Magkaiba 'yon. Next question. Next question. Next question. Ito sinasabi dito, that is why he had been condemned to death on the cross. Napatay to, hindi napatay. Ay diyan sa inyong napatay diyan, di ba? Bakit? Kasi nga ang pinagbatayan niyo niyan, okay? Pero sa Quran, ito yung batayan namin. Ang batayan namin ang Quran. At ito nga yung topic natin para masabi mong mali ang Quran, patunayan mong mali. Next question. Next question. Okay. Dahil sabi mo dito ay napatay, that is why he had been condemned to death on the cross. Sabi mo sa referensya, hindi Bible to, referensya ito. Sa referensyang sinulat ng mismong Jewish scholar na si Israel Zolli, napatay si Jesus talaga, napatay. Samantalang ang Quran nagsasabi na hindi napatay. Sangayon ka ba na ang history ng Jewish scholar mismo kontra sa sinasabi sa Quran? Yes or no? No, Mr. Moderator. Dahil kung gagamit tayo ng reference na ganyan, meron din naman, Mr. Moderator, kagaya ng ginagamit ng mga atheists na si Jesus hindi talaga nag-exist. So tatanggapin mo rin ba yon na talagang si Jesus hindi siya nag-exist? Next question. Last question. Meron ka bang maipakita sa aking Jewish scholar na nagsabi hindi napatay si Jesus? Okay, Mr. Moderator, ito yung sagot ko. Wala akong may papakita sa kanya dahil ang pinaniniwalaan namin at sinagot ko na kanina na ang history, okay, basically ang ginagawa kung sino yung nakakasakop ng bansa, binubura nila yung kasaysayan ng lugar na yon. For example na lang, hindi natin maaasahan yung history. For example, dito sa Pilipinas, sabi nila, ang Next question. Pilipinas daw na Next question. sa textbook natin yan. Dito sa Quran 19:27 to 28, sinasabing si Santa Maria ay sister of Aaron, kapatid daw ni Aaron. Sinong Aaron ang tinutukoy dito? Okay, binanggit dyan ay kapatid, sister of Aaron, di ba? Ngayon, kung sino man yung Aaron na tinutukoy dyan, kung sasabihin mo na yung Aaron na tinutukoy dyan ay ang Aaron na kapatid ni Moses, dapat siya ang magpapatunay niyan. Okay, ngunit walang binanggit sa Quran kung sinong Aaron ang tinutukoy doon. Next question. Meron ka bang Jewish history may pakita na si Santa Maria ay may kapatid na nagngangalang Aaron o wala? Wala, Mr. Moderator, kasi nga ang batayan namin yung Quran. Ang fully authority namin ay ang Quran. Kung ano yung nasa Quran, yun ang pinaniniwalaan namin. Kaya nga pinag-uusapan natin ngayon para mapatunayan mo na hindi totoo ang sinasabi sa Quran. Ang sabi ng Allah, afala yatadabbaruna al-Quran, hanapan mo, wala jadu fiha ikhtilafan katsira. Okay, next question. Sinasang-ayun mo ba na wala kang backup na suporta sa sinasabi ng Quran na may kapatid si Maria na nagngangalang Aaron? Yes or no? Ulitin ko, Mr. Moderator, yes. Okay? Dahil ang Quran, ito yung fully authority namin dahil nanggaling to sa tagapaglikha. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. Siyempre, dako tayo sa 5-minute na final conclusion dito. At shoutout muna sa lahat ng mga manonood mga kapatid. Dito ay mauuna ang negative sa kanyang final conclusion sa pagtutol. Again, sa topic na
ang Quran o patutunayan ko na may mali ang Quran bilang negatibo. Brother Ahmad ng Islam, 5 minutes. Your time start now, bro. Okay. Bismillah. Hindi napatunayan ni Jando eh. Oh, hindi niya napatunayan na mali ang Quran. Ang ginawa niya, ginamit niya ang Biblia, gumamit siya ng Biblia para patunayang mali ang Quran. O yung kanina, sabi niya, ang sabi ni Jando kanina, yung huling tanong niya, yung patungkol kay Aaron, sister of Aaron, ang balak ditong palabasin ni Jando, itong Aaron na ito ay sa panahon ni Moses. Dapat sila yung magpatunay patungkol diyan. Patunayan nila na yung tinutukoy na Aaron doon ay sa panahon ni Moses. Pangalawa, ang fully authority natin mga kapatid, naming mga Muslim ay ang Quran. Bakit? Kasi ang paniniwala namin, ang Quran ay nanggaling sa Diyos. At kung ano ang sinabi ng Diyos, ay totoo yan. Kung ano ang sinabi ng Diyos, totoo yan. Kaya nga, dapat ang ginawa ni Jando, pinatunayan niya na ang Quran ay unreliable. Dapat pinatunayan niya na ang Quran ay may kamalian. Kasi ang Quran, meron pong hamon eh. Anong hamon ng Allah? O Jando, afala yatadabbaruna al-Quran, Jando. Hindi mo ba pinag-iisipan ang Quran? Walau kana min inda ghairillah, kung ito ay nanggaling sa iba at hindi galing kay Allah, wala yadu fiha ikhtilafan katsira. Matatagpuan mo ito ng kamalian. Wala kang nakitang kamalian eh. Yung kamalian na pinagsasabi mo, batay lang yun sa pananaw mo at hindi batay sa standard reference. Hindi batay sa standard reference. Ngayon, nagtatanong siya patungkol sa mga history. Alam nyo kapatid, ang history, hindi yan accurate na talagang 100% mapapaniwalaan natin. Bibigyan ko kayo ng example. Okay, sa textbook natin, sabi doon, ang Pilipinas daw ay discovered by Magellan. Na-discover daw ni Magellan. Totoo bang si Magellan ang nakadiscover ng Pilipinas? Hindi. Sapagkat bago pa man dumating si Magellan, mayroon na tayong sariling kalakalan. Na-discover na tayo noon pa man, bago pa si Magellan. Kaya mali yung history na ang Pilipinas ay na-discover ni Magellan. Kaya bakit ka gagamit ng mga bagay na kung saan ay maaring hindi mapagkatiwalaan? 'Di ba? So nabigo si Jando na patunayan na ang Quran ay mali. Nagkamali siya ng paggamit ginamit niya yung Biblia para patunayang mali ang Quran. Ang problema, mismong ang Quran mali, ang Biblia mali. Mismong ang Biblia mali. Kaya bagsak Bagsak ang kanyang argumento. Wala siyang naitindig sa gabing ito. Salamat, Mr. Moderator. May 2 minutes pa, bro. Okay na yan. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative. At dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na may mali ang Quran. Brother Jando ng Catholic, your time start now, bro. Okay. Kanina ko pa sinasabi sa kanya, ayaw niya tanggapin eh. Kasi yung mga tanong niya sa akin, malayo sa mga sinasabi ko. Standard reference daw. Standard reference to, hindi naman sa amin to eh. Ito ay isang Jewish scholar na si Israel Zoli. Nagpapatunay siya na si Kristo talaga pinatay. In his religion class in the Jewish community, he was told Jesus was a blasphemer. Since being a man, he considered himself God. That is why he had been condemned to death on the cross. Hindi amin yan. Dumer, hindi amin yan. Standard reference yan, hindi amin yan. Jewish scholar yan. Katunayan, binakapan ko pa ng Roman historian. Ang Roman historian si Cornelius Tacitus, hindi amin yan. Standard reference yan. Sabi ni Tacitus sa kanyang Annals 1544. Consequently, to get rid of the report, Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus,
from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. Sabi niya, ang ginagamit ko lang daw Biblia. Biblia lang. Ginagamit ko standard reference din. Oh, ibig sabihin, ang Biblia at ang standard reference magkatugma. Tingnan mo, napunta siya kay Magellan, layo naman ang tinakbo mo. Napunta sa atheist, layo naman ang tinakbo mo. No? Pag siya gumamit ng referensya, ang layo ng tinatakbo. O etong sa akin, hindi na malayo sa akin eh. Tinan nyo ha, inaamin, talagang pinatay si Jesus. Oh, ayan do, he has been condemned to death on the cross. Standard reference yan. At ano pa? Ano pang sinasabi mali sa Quran? Sabi niya, yun daw sinasabi daw na Aaron, na sister daw niya si Mary. Ano daw yun? Hindi daw yun ang kapatid ni Moises. Ano hindi kapatid? Eh kung hindi yun ang kapatid ni Moises, bakit may sinasabi naman ulit sa 66:12 ng Quran na si Mary is daughter of Imran? Oh, huwag mo sabi, sino ba si Imran? Tingnan nyo ha, sino si Imran? At ipakita kung sino tong si Imran. Ito si Imran, siya ay ang father of Moses, no? At ipakita yung ating na search dito. Si Imran ay father of Moses. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, no? Amram. In the Bible, Moses' father, Amram, does not speak. He is mentioned as a second generation Levite, the son of Kohath and father of Moses. Father of Moses. Ninyo? Father of Moses. Ano ba ang Arabic term ng Amram? Di ba Imran? Oh, si Maria daw is the daughter of Imran. Ayon sa 66:12 ng kanilang Quran, and Mary, the daughter of Imran, whose body was chaste, therefore we breathed therein something of her spirit, and she put faith in the words of her Lord in his scriptures, and was of the obedient. Akalain mo, sa isang talata, sister of Aaron. Tapos ang talata, daughter of Imran. Sino ba si Imran? Siya ang tatay ni Aaron, Moises, at Miriam. O, siya ang tatay. Ngayon, ano pa sinasabi sa kanilang Quran? Isa pang sa 3:35-36 ng kanilang Quran. Remember when the wife of Imran said, My Lord, I have vowed unto thee that which is in my Last belly 50 as a seconds. consecrated offering. Oh, when she was delivered, nagkaanak siya ng babae. I have named her Mary. Mali. Mali talaga. Hindi ko lang nilabas lahat, pero mali talaga. Hindi niya kapatid si Aaron, hindi niya tatay si Imran, at hindi siya anak ng asawa ni Imran. Mali talaga. O meron pa yung Haman. Yung Haman, naging ministro ni Paraon. Hindi siya ministro ni Paraon. Si Haman ay ministro ni Haring Asuero. Hindi siya ministro ni Paraon. Dahil malayo ang agwat ng edad nila, no? Ibang panahon si Paraon, ibang panahon si Haring Xerxes. Si Haman ay ministro ni Haring Asuero. Hindi siya ministro ni Paraon. Pero sa kanilang Quran, sinasabi sa kanilang Quran, yun. Time na? Okay, so yes bro. So dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Catholic and Islam sa topic na patutunayan ko na may mali ang Quran. Affirmative natin si Brother Jando, negative naman si Brother Ahmad. So before natin i-end yung ating live, gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa lahat ng manonood natin at makakapanood pa nito sa mga review mga kapatid. Dyan sa mga pasasalamat dyan sa ibang platform din na nandito. Nahin natin si Brother Jando, bro. Salamat ka muna, bro. Okay, salamat po sa inyong panunood. At least ako'y natutuwa na kahit sa ganitong paraan, inapatunayan ko po yung aking tema. No? Kahit na ako'y inad hominem ng aking katunggali, is okay lang. At least napatunayan ko ang aking tema. Yun ang kapasalamat, Brother Rasha. Okay, so kay Brother Ahmad din, pasalamat ka, bro. Bro? Okay, ayan, nagpapasalamat tayo sa lahat, lalo na kay Rasha. At matagal na kami magkakilala na ito ni Rasha, no? I think matagal na talaga.
Salamat sa pagiging isang patas na moderator. At sa ganitong pamamaraan ay napatunayan natin na walang kamalian ang Quran, bagamat si Jando ay nag-a-adhom pasimple sa pamamagitan ng patawa-tawa habang sumasagot tayo, magkaganon pa man nagpapasalamat tayo sa kanya sapagkat nailahad natin ang ating gustong sabihin na ang Quran ay walang kamalian at hindi niya pwedeng gamiting batayan ang Biblia dahil tad ng kamalian. Yun lamang, Mr. Moderator. Okay. At mga kapatid, Rasha TV gusto din mo pasalamat sa lahat ng sumusuporta at lahat na naniniwala mga kapatid. Kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang nandito. Brother Jando, punto por punto, syempre lagi yan. At si Brother Akmad din, kakilala natin yan. Pwede niyo akong gamitin as mediator kung gusto niyong hamunin ang dalawang ito mga kapatid. At gusto ko na i-promote yung aking YouTube channel, Rasha TV mga kapatid. Naka-live tayo lagi dyan. Dito din sa ating Facebook, Rasha Vista mga kapatid. You can follow me. At sa aking group din, Rasha TV mga kapatid. Doon pwede kayong maghanap ng mga kadebate doon. Or mag-PM kayo sa akin mga kapatid. And I can endorse someone na pwede kayong makadebate. At yun, this is Admin Rasha ng Rasha TV. Nagpapasalamat din sa punto por punto. Lagi-lagi yan. At I'm out. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog, nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason, tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro, pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw, katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, isang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo, The pillar and foundation of the kami ang truth bida. is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.